Ayan, research po tayo. Ayan, so usual na gabi lang. Magpapalabas ako ng question. Ang gagawin nyo po is i-comment po ang number ng tanong at i-comment din po ang choice na iyong pinili. Ayan, sige. Wala nang eme-eme pa. Okay, start na po tayo. Number 1. Which of the following is the first step in the research process? Is it formulating a hypothesis? Is it identifying the research problem? Is it collecting data or analyzing results? Ayan, I will give you 15 seconds to comment. Okay, sa mga bago po, ayan, ina-encourage ko pong lahat na mag-comment. Okay, ina-encourage ko pong lahat na mag-comment para ma-check ko po kung kailangan ko po bang i-explain yan ng medyo lengthy or proceed na tayo sa next kasi nga alam nyo na. Okay. Ayan, okay, umpisahan na po, ayan. Okay, nag-uumpisa na po ang ating kapitbahay na mag-comment sa comment section. Ayan, at nakikita ko naman po, ayan, na medyo positive po tayo sa number 1, which is a good, okay, manifestation na medyo alam nyo na po ang tanong natin para sa first question. Ang sagot natin para sa first question. It's very good po. Ayan, ang first step po in the research process po is to identify the research problem. Okay, very good. Letter B po ang ating sagot. Okay, bago pa tayo, okay, itong research kasi, ayan, from the word itself, okay, it is to search again, mag-research. Alam ko naman familiar kayong lahat sa research kasi okay, hindi tayo nakaka-graduate sa ating college nang hindi natin napagdaanan ito. Okay, so sa paggawa ng research, kailangan first, ayan, identify the research problem. Yan po talaga ang pinaka first. Ayan, sige. Okay. Next, formulate research objective at marami pang iba. Okay, sige. Yes. Very good. Okay, I believe alam niyo na to. Proceed na po tayo sa number 2. What is a hypothesis in research? Is it a proven fact? Is it a tentative explanation or assumption? Okay, is it a research method or a statistical tool? Ano pong sagot ninyo? A, B, C, or D? Ayan. Ayan, sige. Actually kasi, ayan, aside from hypothesis, marami pong mga ganyan na type na question po na lumalabas sa board exam. Okay? Paminsan lumalabas po yan siyang si hypothesis. Paminsan ang tinatanong naman po ay hindi si hypothesis pero ayan si assumption. Pero paminsan hindi po si assumption ang inaas, si theory naman po, theory. So tatlo po yan sila, triplets po yan sila. Unahin po natin si theory. Ayan, next po, ayan, si hypothesis, which is yung tanong. At yung ikatlo po, si, ayan, assumption. Kaya silang tatlo po ang dapat nating malaman kung anong meaning niya. Okay, before tayo mag-proceed sa kung anong sagot sa number 2, okay, explain po muna natin, ayan, anong difference ng assumption, hypothesis, at theory. Kapag sinasabi nating assumption, ayan, okay, ito yung kalakasan natin. Okay? Hunch po. Okay? For short, ito yung mga, okay, sagot na umiikot sa isipan ng mga, delulu. Okay? Ito yung uneducated guess. Ibig sabihin, ito yung kabaliktaran ni hypothesis. Kapag sinasabi nating hypothesis, sinasabi siyang educated guess. Bakit educated guess? Kasi ito yung sa tingin mo,
na propose explanation para sa isang bagay o sa isang phenomenon kasi nga feeling mo, ayan, may konting ebidensya ka na yun yung reason. Okay? So, kabaliktaran niya is assumption. Okay? So, ulitin natin kapag educated guess, ayan, assumption. Ay, hypothesis. Kapag, okay, kabaliktaran siya ng hypothesis, assumption. For short, hindi siya, okay, hindi siya educated guess. Ayan, at ano lang, parang, ay, ganito siya kasi ganyan. Anong evidence mo? Wala akong evidence. Okay, kapag ganun po, ayan, okay, assumption po, yun siya. Next, theory. Okay, tandaan nyo po kapag makikita natin itong si theory, ayan siya po yung explanation or systematic explanation of a phenomenon that is yet to be proven. Kapag sinasabi natin that is yet to be proven, ayan, hindi pa po siya napapatunayan. Okay? Ongoing pa rin ang pag-check kung totoo ba yan siya o hindi. Ang example po ng theory ay ang evolution theory. Example ng theory po, evolution theory. Okay, according kay Charles Darwin, ayan, nanggaling daw po tayo, ayan, sa ape. Pero theory pa lang kasi nga hindi pa siya proven na tama. Okay? Ulitin ko para hindi na tayo mahilo. When we say assumption, this refers to something accepted as true without direct proof or evidence. Assumption, assuming something is accepted as true with direct proof serving as evidence. Example, nakita ka ng nanay mo, ayan, nagising 4 a.m. or 3 a.m. pa. Sabi ng nanay mo, nagsasyabu ka, no? Nagsasyabu ka. Ayan, assumption po yun. Assumption yun. Nag-assume siya, nagsasyabu siya ka, kaya gising ka. Next, hypothesis, ayan, ito yung sinabi niya, ayan, ito yung sabi, okay, ng mga researcher na kung saan kapag sinasabi nating hypothesis, testable statement po yan siya. Kapag sinabi nating testable statement, okay, medyo educated po ang guess mo. Okay, hindi lang siya eme-eme, hindi ka lang assuming nung sinasabi mo. At last one, ang theory, well-established, systematic explanation of a natural phenomena, social phenomena, based on empirical evidences. Pero hindi pa siya napuprove. Okay, ganun po. Okay? If nagets na po ang hypothesis, assumption, at theory. What is a hypothesis in research? Ayan, sorry, nakipaglaban muna ako sa kadiliman. Ayan, medyo humina ang signal saglit. Ayan, pero nagbabalik tayo. Ayan, nag-comeback ang ating Douglas MacArthur. Ayan. Okay, so hindi natin natapos ang number 2. Ang sagot po natin dito is ayan, letter B, a tentative explanation or assumption. Ayan, sige. Okay, medyo nalamon tayo ng kadiliman, literally sa number 2. Ayan, pero hindi tayo magpapatinag. Hindi tayo magpapatinag. Ayan, sa kadiliman. Ayan, at proceed po tayo sa number 3. Ayan, usually yung kalaban kong kadiliman is yung nanonood sa live. Ngayon, signal na po ang aking kinakalaban. Ayan.
Number 3 po tayo, which type of research aims at solving practical problem? Is it basic research? Is it applied research? Is it exploratory research or theoretical research? Ayan, I will give you 10 seconds to answer this. Okay, well, answer for the meantime, hindi po muna tayo magfe-face reveal kasi medyo asungot po ang ating signal ngayong gabi. Ayan, hindi kaya makita ang aking mukha. Baka tuluyan tayong kukunin ng kadiliman. Okay, focus tayo dito sa number 3. Which type of research aims at solving practical problems? Ayan, I see. Okay, nakikita ko po sa comment section na may sumasagot ng letter C. May sumagot din po ng letter A at may sumagot ng letter B. Ayan, konting-konti na lang magiging fruit salad ang ating number 3 kung may sumagot ng letter D. Pero I'm happy, wala namang sumagot ng letter D. Okay? Number 3 pa lang po tayo. Wag tayong magpapahilo. Easy-easy pa lang po ang tanungan. Which type of research aim at solving practical problems? Okay? Isa-isahin po natin yan. Kapag sinabi nating basic research, ito yung, okay, nagsa-search ka para mapalawak lang po ang iyong kaalaman. Ulitin ko, nagsa-search ka para mapalawak lang ang iyong kaalaman. Pero, kapag sinasabi naman nating applied research, ayan, ito yung nagsa-search ka kasi gusto mo siyang malaman at number 2, alam mo na, ayan, gusto mong gawan ng solusyon. Okay, nagets po ba? Kapag alam mo na, gusto mo gawan ng solusyon. So basically, ang sagot po natin, okay, dito is, ayan, applied research. Letter B po ang ating sagot sa number 3. Ayan, pero dyan lang ba tayo? Okay, dyan lang ba tayo okay? Hindi po tayo, okay, matatapos dyan. Okay? When we say when we say exploratory research, ayan, iba naman po ang meaning yan. Okay, from the word itself, explore. Okay? So, research or exploratory research is conducted to gain a deeper understanding of a problem that is well not defined. Okay? Sa madaling sabi, okay, itong research na to ay ang ginagawa ng mga researcher para mag-explore po sila sa bagong kaalaman. Okay? Mag-explore, okay, mag-identify ng bagong variable at mag-develop po ng mga bagong study. Okay? Okay, ang gagamitin is exploratory research. Okay, nagets po ba? Ayan, sige. Okay, pin na lang natin tong sinabi ni Ma'am LF Alessandra. Kapag sinasabi natin basic research, fundamental knowledge lang. Okay, gusto mong ipa-expand lang ang knowledge mo. Applied research po, gusto mong, okay, ma-solve ang specific practical problem. Very good. Ayan, sige, bigyan natin ng credits ang mga nagko-comments. Ayan, applied is a real-world problem. May point din po si Ma'am Macy Serrano. Ayan, I believe naintindihan niyo na po ang number 3. Very good. Proceed po tayo sa number 4. What is the primary purpose of a literature review? A, to summarize previous research. B, to prove a hypothesis. C, to collect data. Or D, to conduct experiments. I will give you 15 seconds to comment your answer below. Usually, sinasabi ko yan sa sarili ko. Nung ako'y nag-take ng board exam, ayan, nung ako'y pumasok po sa present, nung magte-take na ko ng board exam, Lord, sana ang lalabas po, okay, sa majorship is research. Okay, at teaching approaches in social studies. Kasi naniniwala po ako, kapag research po yung tanungan na makikita ko sa board exam, kapag teaching approaches, madali lang po siyang sagutan. Para sa akin, ulitin ko, kapag research at teaching approaches, parang bonus yan para sa mga social studies major. Bakit? Kasi nga, kapag alam mo na ang concept, alam mo na kung paano siya, ayan, kahit babaliktad rin po, alam mo na.
Okay? Kaya kapag may research, may teaching approaches, bonus yan. Okay, hindi po magiging bonus, ayan, sa social studies major kapag hindi na po yan ang lumalabas. Kapag ang lumalabas is what? Geography, history. Ayan. So, mapapasyak ka na lang, matutulala ka na lang sa mga tanungan kung sino daw ang lolo ni ganyan, ni ganito, ni ganyan, ni pangalan nila, hindi mo alam. Ayan, may mga ganunang tanong po talaga. Kaya magpasalamat na lang tayo kapag ang lalabas is research. Kaya okay, ano ko po sa inyo, one advice, pag-aralan na ang research para kung lalabas sa board exam, bonus siya para sa atin. Ayan, proceed tayo dito sa number 4. What is the primary purpose of a literature review? A, to summarize previous research. Letter B, to prove a hypothesis. Letter C, to collect data. Or letter D, to conduct experiments. Ayan. Usually, itong literature review ay makikita po natin sa chapter 2. Ayan, kanya-kanyang institution, kanya-kanyang university, kanya-kanyang chapters po. Pero, sa lahat ng university, most likely ang literature, review of related literature na sa chapter 2. Ayan. Sige. Pero, ayan, ang purpose po niyan, kung makikita ninyo, kung nakahawak na kayo ng research o nakagawa kayo ng research, ang primary purpose po niyan is to summarize previous research. Kaya, perfect na perfect po, ang isasagot natin dito is letter A. To prove hypothesis po, ayan, null hypothesis, ayan, and makikita po yan sa chapter 1. Okay? To collect data, ayan, makikita po yan kung paano daw mako-collect ang data, makikita po yan sa chapter 3, methodology. To conduct experiment, ayan, between 3 and 4, kapag approve na ang chapter 3 mo, 1, 2, 3 mo, okay, conduct experiment, after that sa 4 po, okay, after that sa 4, ayan, papasok tayo, okay, yung 4 kasi yung ano na, ano yung resulta, okay, number 5 yung conclusions and everything. Ayan, sige, sige, sige. Proceed po tayo sa number 5. Ayan, sige, sige, sige. Number 5 tayo. Which research approach is based on numerical data and statistical analysis? A. Qualitative research. B. Quantitative research. C. Mixed method. And D. Experimental research. I will give you 10 seconds to comment your answer. Ayan, sige, sige. I'm so happy. Ayan, very, very, very happy. Ayan, na hindi na po nagpapakuha sa liwanag ang aking viewers at alam na alam nila ang research. Dapat lang kasi nga nakapag-live na tayo. Okay, may free live na tayo na research ang ating topic. Ayan, if I'm not mistaken, first live or second live natin research. Kaya dapat perfect nyo na to ngayong itong 20 items natin. Sige. Ayan, sige, answer na natin, diretso, agad-agad. Ayan, which research approach is based on numerical data and statistical data? Actually kasi, okay, kapag lumalabas sa board exam, okay, sa board exam, dalawa lang po yan, dalawa lang yan. Meron tayong quantitative research at qualitative research. Yan po talaga yung pinaka-favorite ni board exam. Okay, para mas lalo natin mabigyan, okay, ng difference itong dalawa, kapag sinasabi nating quantitative research, i-search nyo na lang po, i-check nyo na lang po ang first word, ayan, ng quantitative quantity. Okay? Quantitative quantity. Kapag sinabi nating quantity kasi bigat. Okay? For short, kapag quantity, ayan, may data yan. Okay? May data, may numbers yan. Okay? May data, ulitin ko, may number, may statistical tool.
Quantity kasi, numbers. Pero ang quality kasi, laman. 'Di ba? Ang quantity ay ang bigat, measurement. Qualitative kasi quality ay ang laman. It means, ang quality, yan po yung tumutukoy sa research na ayan, na walang kinalamang data doon. For short, non-numerical po ang qualitative. Ayan, ang quantitative po, quantity, numerical. Okay, malamang sa malamang, mix method, mix po yan siya ng quali at quanti. Okay, kapag sinasabi nating, okay, mix method, mix po siya ng quali at quanti. Ang experimental research naman po, ayan, actually na-fall under yan siya sa quantitative research. Okay, kasi nga, nag-involve dito ang pag-control ng experiment to test cause and effect relationship. Okay? Pero, ayan, please take note na hindi lahat ng experimental research is quantitative. Pero, most likely, pumapasok pa rin siya kasi nga, konti lang ang hindi qualitative. Ulitin ko, ayan, para maka-next na tayo, number 6 na tayo, qualitative research, non-numerical, puro words, puro interview, at puro analysis lang po ng mga, ayan, ng mga nakuha. Quantitative, may pa-solve-solve, may pa-math yan. Okay? Numerical yan. Okay? May pa-data, may pa-survey, quantitative yan papasok. Mixed method, may qualitative siya, may quantitative aspect siya. Experimental, tandaan nyo na lang po ang term na cause and effect relationship. Okay, nagets po ba? Ayan, before tayo mag-proceed sa number 6, okay, pwede bang bigyan mo na ako ng any emoji para i-comment sa ating comment section para malaman kong nagets na nila ang number 5. Ayan, may naga-comment na ng kanilang emoji at papasok na po tayo sa number 6. Ayan. Number 6. Which of the following is not a characteristic of qualitative research? A. Subjective interpretation. B. Statistical analysis. C. In-depth understanding. And letter D. Non-numerical data. Ayan. Kung mapapansin ninyo po, ayan, every live natin, nagsisimula po tayo sa mga pinaka-basic na tanungan. Ayan, sa second day, doon po tayo medyo nahihilo na. Okay, kasi ang every subject nagbibigay ako ng 2 nights. Sa first night, ayan, yung mga basics muna ang tinatalakay. Sa second night, applying the basics into, ayan, situational questions. Ganun ang atake natin para kahit babalik na rin siya, alam nyo na. Ayan, sige, sige, sige. Number 6 tayo. I will give you 5 seconds to comment your answer. Ayan, sige, sige, sige. Ano bang sinabi ko kanina? Okay? Ang hindi characteristic ni qualitative, syempre, hindi po si qualitative wala siyang number. Kaya easy lang, easy lang. Okay? Letter B ang ating isasagot. Letter B ang ating isasagot. Kasi ang letter D, ayan, non-numerical data, qualitative pa rin yan. In-depth understanding, kasi nga, ayan, okay, chinecheck mo word by word ang response niya sa yung interview, kaya dapat ng in-depth understanding. Subjective interpretation, kasi nga, ayan, once naririnig mo kung anong side niya sa interview nyo that time, ikaw na ang nag-i-interpret kung ano sa tingin mo ang minimin niya sa lahat ng kanyang pinagsasabi. Ayan, kaya ang sagot natin dito, hindi parte ng qualitative research is statistical analysis. Magaling, magaling, magaling. Ayan, at mag-proceed po tayo sa number 7. What is a variable in research? A constant value. B, a factor that can change or vary. Letter C, a research method. Or letter D, a conclusion of the study. I will give you 15 seconds, ayan, to comment your answer.
Ayan, sige, nagbabalik na ako. Okay, nagbabalik na naman. Ayan, pagpasensyahan nyo na ang signal dito sa amin, sa Basilan. Ayan, mukhang gustong kumuha ng Guinness Record ang Basilan bilang isa sa lugar na hindi. Ayan, malakas ang signal. Sige, sige, sige. Sa ating final coaching, hindi natin ito mararanasan dahil, okay, ako'y luluwas po ng Basilan. Pupunta ng Zamboanga City at doon. Okay, magpa-final coaching para sa ating lahat. Sige. Okay, proceed tayo sa number 7 natin sa variable in research. Is it a constant value, a factor that can change or vary? Is it a research method or a conclusion of the study? Ayan, kung makikita po natin dito sa comment section, ayan, ang sagot po nila sa number 7 is letter B. At very good, very good, very good po tayong lahat. Letter B po ang ating isasagot. Ayan, a factor that can change or vary. Actually po, ayan, itong variable, dalawa po ang pinakasikat, okay, na lumalabas sa board exam. Okay, dalawa po. Ano pong dalawang iyan? Okay, meron tayong independent variable, ayan, at meron tayong dependent variable. Ulitin po natin, ano yung dalawang variable? Dependent variable and independent variable. Okay, para mas lalo nating maintindihan, okay, iisa-isahin po natin ang meaning ng dependent variable at independent variable. When we say, ayan, when we say independent variable, ito po yung variable na kung saan pwede mong i-manipulate at pwede mong i-control. Okay? Para mas lalo nyong maintindihan, magbibigay ako ng research. Okay? Title. Magbibigay ako ng research title. Give me 10 seconds. Ita-type ko po. Ayan. Ita-type ko po sa comment section. Wait. Okay. Ito po ang ating research title. Impact of social media usage. Okay. Impact of social media usage on sleep quality. On sleep quality among teenagers. Ayan. So, ligtas tayo. Ligtas tayo. Hindi na tayo teenager sa ating study. Okay? Papasok po tayo sa pag-determine, okay? Paano natin ma-determine kung sino ang independent variable at dependent variable using this title. Ang title natin, Impact of Social Media Usage on Sleep Quality Among Teenagers. Ulitin ko, kapag sinabi nating independent variable, kaya niyang tumayo ng mag-isa. Okay, yan yung variable na kaya niyang tumayo ng mag-isa. Kapag sinabi nating dependent variable, kailangan niya po ayan ng masasandalan. So dito, sa atin, sa title natin, ang kayang tumayong mag-isa is what? Okay? Kaya pong tumayo mag-isa ni social media usage. Bakit kayang tumayo mag-isa ni social media usage? Kasi kahit wala po si sleep quality, pwede natin gamitin. Okay, pwede natin gamitin itong si social media. For short, o yan, pwede natin siyang i-manipulate. Ilang oras ka ba gagamit ng social media? 1 hour, 2 hour, or what? Diba? Social media usage, yan po yung independent variable kasi number 1, okay, pwede mo siyang galawin. Okay? Number 2, ayan, kaya niyang tumayo mag-isa at siya yung sinasabi nilang cause. Okay? Cause po. Okay? Social media usage. Kapag mataas ang social media usage mo, 10 hours, syempre, ayan, makaka-apekto siya sa sleep quality mo. Kaya, ang effect naman, sleep quality, kapag sinasabi nating effect, siya po si dependent variable. When we say dependent variable, siya po yung effect. Okay? At tapos po, ayan, ayan,
Kapag sinasabi nating dependent variable, ayan, okay, nanggagaling po siya kay independent variable. Example, 2 hours lang siya ang social media usage, nakaka-apekto siya sa sleep quality which is the dependent variable. Nagets po ba, okay, ang difference between dependent and independent variable? Okay? Para makapag-proceed na po tayo, magbibigay po ako ng another, okay, nagbibigay po ako ng another title. At please po, cooperate. Okay, at i-comment po, i-check ko po kung alam ninyo na gamitin ang independent at dependent kasi sa board exam, ipapahanap din yan sa inyo. Okay, ang ating pong bago, ayan, sige, ipipin ko lang, the impact of exercise frequency on weight loss in young adults. Ayan, sige, sige. So, ito po yung, okay, ito po yung need natin. Ayan, paki-comment po sa comment section if alam nyo na po, pakihanap po ng dependent variable at pakihanap po ng independent variable. Okay, I will give you 15 seconds po para hanapin si dependent at si independent. Ayan, kung mahanap nyo na yan, ayan, proceed na po tayo sa number 8. Ayan, very good, very good, very good. Mukhang naintindihan na po, ayan, ng ating mga kapitbahay. Kapag sinasabi natin the impact of exercise frequency on weight loss in young adults po, ayan, ang independent variable natin, syempre yung impact of exercise frequency kasi siya yung cause, siya yung manipulated, pwede nating galawin. At yung dependent, ayan, ang nag-rely lang, ayan, sa iba, ayan, sa ibang variable which is weight loss. Ayan, sige. Very good, very good, very good po. Ayan, okay? Okay? Very good. Proceed po tayo. Ayan, I believe na gets nyo na po. Okay, ang simple concept dito sa number 7. Papasok na po tayo sa number 8. Ayan, etong number 8 palay, okay, may kinalaman lang din, okay, sa number question ng number 7. Kaya easy lang to, without explanation. Ayan, what is the independent variable in an experiment? Okay, letter A, the variable that is manipulated by the researcher. Letter B, the variable that is measured and affected. Letter C, the variable that remains constant. And letter D, the control group. Ayan, sige, sige, sige. I will give you 10 seconds to answer this. Easy-easy lang siya. At nasabi ko na po kanina kung anong isasagot dito. Ayan, kaya kung magkakamali ka pa, ayan, baka first time, ngayong gabi ay lalabas po ang mahiwagang pabukpok ni Coach Uzair para pukpukin ang magkakamali. Ayan, very good, very good, very good. Ayan. Sige, sige, sige. Nakikita ko po, ayan, na may progress na po ang ating live. Like, ang ating mga live, ang ating mga watch, ang mga reviewees natin. Kasi, nung first review natin, siguro last 2 weeks, okay, majority nagkakamali pa sa research. Pero ngayon parang gamay na ng lahat. Okay, sige, sige, sige. Ayan, pero ay, letter A, letter A, letter. May nakita akong sumagot ng letter B. Hindi po letter B. Ayan, kapag sinabi nating measured and affected po, effect yan, naapektuhan. Dependent variable yan. Kung sinira mo ang sagot ng lahat. Nag-letter A sila, ikaw nag-letter B. Hindi po letter B. Kasi ang letter B po, ayan, ay tumutukoy sa dependent variable. Nag-rely lang siya, naaapektuhan lang siya. Kaya ang isasagot natin, letter A. Ayan, sige, sige, sige. Okay, okay, meron tayong napukpok sa number 8. Proceed po tayo sa number 9.
Ayan, akala ko hindi ko magagamit ang aking pamukpok ngayong gabi. Okay, number 9 tayo. A researcher wants to study the impact of different study environment on students' performance. He assigned one group to study in a quiet library and another in noisy cafe. What is the dependent variable in this study? A, the student's performance. B, the type of study environment. Letter C, the number of students participating. Letter D, the researcher's observation. Ayan. Siguro may mga bago sa ating live. Yes po, pinupukpok ko po ang mga taong okay, kapag tama ng lahat tapos ang sagot nila mali. Ayan, para next time kapag makita na nila ang tanungan, ayan, hindi na po sila sasama sa kadilimang sagot. Ayan. Na culture shock. Tulungan nyo naman akong ipagtanggol ang aking sarili, aking mga babies, at na culture shock ang ating mga bagong viewers. Bakit daw namumukpok ang coach na to? Sige, ayan. Okay, sige, sige. Ay, bumabawi sila. Ayan, wala po akong nakikitang, okay, wala po akong nakikitang tao sumama sa demonyo. At ang sagot po nilang lahat ay letter A. Ayan, very good, very good, very good po. Ayan, ang sagot po natin is letter A, the student's performance. Kaya kung basahin po natin ang question, a researcher wants to study the impact of different study environment on students' performance. He assigns one group to study in a quiet library and another in noisy cafe. So ano daw po ang dependent variable ng study na to? Syempre, ayan, to the on student performance. Ayan, pinahaba lang po ang tanong pero focus lang po kayo sa title na nilagay. Okay, yan po ay actual let question po na makikita sa board exam. Actual let po yan. Okay? Kung may inayos lang ako, konti lang po ang inayos ko dyan. Pero ganyan po makikita ninyo at papahanap kayo ng dependent at independent variable. Okay, ganyan po. Okay, magbibigay sila ng scenario. Ayan. Well, very good, very good, very good tayo. Wala pong nagkamali sa number 9. Yes po, judge po ako. Okay, ako po yung taga-hukom. Ayan. Sa mga taong mali-mali ang desisyon sa buhay. Ayan. Kaysa ang pukpukin mong sarili mo, ako na lang pupukpok sa pagkatao mo. Ayan, proceed tayo sa number 10. Okay, number 10. Which of the following sampling methods gives every member of the population an equal chance of selection? Okay, is it convenience sampling? Is it purposive sampling? Is it random sampling or snowball sampling? Ayan, sige, sige, sige. I will give you 10 seconds, okay, to comment your answer. Ayan, sana ko ganyanan ang tanungan. May kalalagyan ang soksay. Hiraya Manawari. Very good, very good po. Yes po. Sige, sige, sige. Yes po, truth ganyan ang tanungan. Last September 2024, ipapahanap talaga. Yes po, actually ang ating mga question po ay pinili po talaga sa kung anong lumalabas talaga. Anong favorite ni board. Ayan. Saan ka ba makakahanap ng ng let live you na free na nga tapos okay, spoon feeding pa talaga kung mag-explain. Dito lang yan kay Uncle Mamumukpok. Ayan, sige. Okay. Okay, focus po muna tayo dito sa number 10. Which of the following sampling methods gives every member of the population an equal chance of selection? I believe masyadong easy po. Okay, ang hinahanap natin. Okay, equal chance of selection. Okay, kapag sinasabi natin ganyan, equal chance po lahat, ang isasagot natin is
Ayan, ang sagot po natin is letter C, random sampling. Okay, ulitin ko po. Ang isasagot po natin is letter C, random sampling. Okay, before po tayo maguluhan sa mga sampling-sampling na yan, kailangan nyo po munang maintindihan, okay, saan po natin bubunutin yan si sampling. Yang sampling na yan ay anak ni population. Okay, ulitin ko, yang si sampling ay anak ni population. When we say population, ito ay tumutukoy sa entire qualified respondent. Example, ang topic mo is tumutukoy sa nursing students. Okay, na naga-OJT. Ano ba yung naga-OJT? Third year college ba or fourth year college? So kapag nakita mo na fourth year college, lahat ng estudyante na fourth year college ang tawag sa kanila population. Pero paano naman po magiging sample itong population? When we say sample, this refers to the part, okay, parte ng population na magre-represent sa kanilang lahat. Ang ibig sabihin niyan, sample po. Ulitin ko, ang population kabuuan, ang sample part lang ng buo na magre-represent sa kanilang lahat. So, para walang bias sa research na ginagawa natin, etong sampling din, ayan, ay na-divide into two. Meron tayong tinatawag na probability sampling at may tinatawag din tayong non-probability sampling. Okay? Kapag sinabi natin probability sampling, ito yung may pinakamalakas na statistical measure. Kasi nga, ayan, nag-aalaw siya, ayan, na ang lahat ay may tsansa na makapasok. Okay? Pero, ayan, by probability. For short, may percentage na pwedeng maging participant ang lahat. Pero kapag sinabi natin non-probability sampling, ayan, it means kabaliktaran siya ng probability. Hindi lahat ay mayroong tsansa na magiging respondent. Non-probability po. Yan. Okay? So, papasok tayo sa probability sampling. Actually, okay, ang goal ko, i-explain ko talaga to sa final coaching. Pero since andito na tayo, bigyan ko na kayo ng chance. Okay? Bigyan nyo na lang ako ng chance na explain ko na lang siya, okay, in a light way. Para kung sakali mang mag-final coaching na tayo, ayan, nakaandyan lang yung link sa baba, ayan, easy na lang po ang ating explanation. Okay, dito sa probability sampling, na-divide yan into random sampling, systematic sampling, stratified sampling, at cluster sampling. Okay, ulitin ko, random, systematic, stratified, at cluster. When we say random sampling, ang lahat po, okay, ang lahat po, ayan, ay may tsansa na babunot. Ang example ng random sampling, ayan, ay yung lahat ng pangalan ng mga respondent ay isusulat mo sa paper at ilalagay mo sa isang bowl. Okay? Or sa isang pinggan. After that, ayan, bunot-bunot ka. Kung sino ang mabunot mo, siya yung magiging respondent mo. Yun ang example ng random sampling. Okay, nagets po ba ang random sampling? Ayan, mag-heart lang, any reacts. Ayan, very good, very good. Proceed po tayo sa systematic sampling. Kapag sinabi naman natin systematic sampling, para siyang random sampling, pero this time systematic na siya. Hindi ka na lang basta-basta bubunot, ayan, sa ating fishbowl. Hindi ka na lang bubunot sa bowl, ganyan, isa-isa. Pero ngayon, isusulat mo na ang kanilang pangalan. Okay, sa isang board. Example, 100 silang population. Isusulat mo kanilang 1 to 100. Ang number 1 si Ana Batumbakal. Ang number 2 ay si Dog Show Manowari. Ang number 3 ay si Aldous Karina. Ayan, sige, ML pa. Okay, 1 hanggang 100. At para makuha mo, para magamit ang systematic sampling, magbibigay ka ng 5. Example, 1, 2, 3, 4, 5, magiging respondent mo siya. 6, 7, 8, 9, 10, magiging respondent mo siya. Okay? Tapos 11, 12, 13, 14, 15, si 15 magiging respondent naman. So, 5, 10, 15 hanggang mapuntang 100, sila, kung sino ang papasok sa iyong sa circle, sila po ang magiging respondent mo. Okay, sila magiging sample. Okay, pasok yan sa systematic sampling. Next, meron tayong stratified sampling. So, i-divide mo muna siya into strata, into group. Example, lalaki at babae, i-divide mo ang lalaki dito, ang babae dito. After that, that's the time na bubunot ka na naman doon. Pero hinati mo siya into strata muna. Okay, lalaki at babae. And,
Papasok tayo ngayon. Sige, papasok tayo sa non-probability sampling. Dito nyo po makikita yang, okay, si convenience sampling, purposive sampling, ayan, at si snowball sampling. Okay? Sila po ay pasok sa non-probability sampling. Okay, kapag sinabi natin convenient sampling, kung sino lang available, sinala lang. Huwag nang magpahirap ng ating buhay. Yun po ang convenient sampling. Example, ang iyong target respondent is yung mga nursing na nag-OJT. Nahihirapan ka na interview sila kasi nga nasa hospital sila. Kaya gagamit ka ng convenient sampling, kung sino ang available na nurse na hindi pa nag-duty, kayo na lang ang sasagot, please. Convenient sampling yan. Kapag purposive sampling naman, okay, kapag purposive sampling naman, example, ang iyong research ay tumutukoy, okay, sa mga babaeng, okay, sa mga babaeng buntis, ayan, syempre hindi ka pupunta sa mga, ayan, sa mga lalaki na malaki lang ang tiyan pero hindi naman buntis. Syempre, ang goal mo is humanap talaga ng babaeng buntis, hindi yung buntis-buntisan. Okay, kasi purposive sampling or judgmental sampling. And last one, snowball sampling. Kapag sinasabi nating snowball sampling, ito ay tumutukoy sa sampling na kung saan hindi mo alam ang participant mo, hahanap ka lang ng isang participant at magbabounce-bounce niya siya na parang snow, palaki ng palaki. Paano to nag-function, coach? Example, okay, ang yung study ay about sa mga umuwi na galing Myanmar. Hindi mo kilala kung sinong taga Myanmar pero alam mo anong oras lalapag. Okay? Alam oras, lalapag ang eroplano galing Myanmar. Ang ginawa mo, naghintay ka doon at nung may nakita ka ng pasahero ng Myanmar, ayan, ni kayo lumapit, in-interview mo siya. After that, tinanong mo siya, sino pa po ang nakilala mo na kasama mo? Ayan, sa pag-uwi. At tinuro niya yung isa, ayan, pumunta ka na naman, itong napuntahan mo, tumuro na naman ang iba hanggang sa palaki ng palaki ang iyong, respondent. Ay, yan, sige. Ganun lang po yan. So, dito tayo, ang sagot dito, very good, kasi binigyan ng equal chance of selection. Ang isasagot natin is random sampling. Ayan, sige. Nagets po ba? Okay, hingi naman ako sa inyo dyan ng ng any reacts. Ayan. At tayo mag-proceed na po sa number 11. Okay, before tayo mag-proceed, ayan, gusto ko lang pasadahan ang ating final coaching which is mangyayari sa March, okay, sa March 16 at March 18. Okay, mangyayari po yan sa March 16 at March 18. Ayan, so exclusive lang po yan sa mga nakasama or nakapag-avail ng slots nila. So 2 days, malamang sa malamang, 16 hours po yan na straight explanation. Okay, straight concept na actual let talaga ang ating tinatalakay at maraming subject po ang ating i-cover. Kaya sa mga hindi pa nakapasok sa ating final coaching, ano pang gagawin ninyo? Ayan, i-PM nyo na ako, maging chatmate na tayo ngayong gabi. Ayan, para mapasok na tayo sa final coaching. Ayan, sige. Okay, may naghihingi ng drill. May humihingi ng drill. Ayan, very good dahil humingi ka. Ayan, ako ang genie mo ngayong gabi, pagbibigyan kita. Okay, kapag sinabi natin type of research, ayan, na nangangailangan ng data, is it qualitative or quantitative? Yes. Very good, quantitative. Pero kapag non-numerical data, ano ito? Qualitative. Ayan, papasok po tayo dito sa sampling. Pero before tayo mag-plunging, sino ang nanay ni sampling? Sino ang nanay ni sample? Ayan. Okay, sino? Si population. Kapag sinasabi natin population, ito yung kabuuan. Entire qualified respondents. Okay? Ang representative ni respondent, siya ay tinatawag na nino? Yes, very good. Sample. So, ang sample na divide into 2. Okay, ang sample, ulitin ko, ang sample na divide into 2. Anong dalawang ito? Okay, yes, very good. We have probability sampling and non-probability sampling. Kapag sinasabi natin probability sampling, ano ito? Okay, ang lahat po ay nagkakaroon ng equal chance. Ayan, ang lahat po ay nagkakaroon ng probability, okay, percentage na mabunot na maging, okay, respondents. Pero kapag sinasabi natin non-probability sampling, kung sinong available, kung sinong kinakailangan, sila na lang. Okay, sila na lang. So, example po ng probability sampling, we have random sampling. Kaya nang sinabi ko, ang lahat po ay may equal chance. Kung sagot natin kanina, bunot-bunot lang kung sino mabunot, hayan, ito ang iyong
respondent namin. Pero kapag sinasabi ng systematic sampling, ang lahat po ay isusulat. Ang lahat po ay isusulat. Okay, ang lahat ay isusulat. Ayan, at okay, i-check lang po ang interval. Example, 1, tapos 5, tapos 10, tapos 15, tapos 20. Ayan, out of 100, kung sino kasama sa interval na yon, sino ang makakasama sa mga sinircle mo na out of 5, ayan, yan po ang magiging respondent mo. Ang tawag yan, systematic sampling. Ayan. Siyempre, kapag stratified sampling, ayan, sige, medyo nabilisan ang ating mga kapitbahay. Ayan, kapag sinasabi nating stratified sampling, paano naman ito? Okay? Kapag sinasabi nating stratified sampling, ayan, before natin i-divide into two, before tayo kukuha pala ng respondent, i-divide muna natin siya into group. Be it, okay, by age bracket, okay, lalaki to babae ba? By age ba? Ganun po. And after that, pipili na tayo ng respondent. Ang tawag naman dyan, stratified sampling. So yan po ay pasok po sa probability sampling. Ngayon, papasok po tayo sa non-probability sampling. Okay, papasok na tayo ngayon sa non-probability sampling. Kapag sinabi natin non-probability sampling, ano-ano po? Okay, ang pasok dito, ayan, of course, meron tayong convenient sampling, meron tayong purposive sampling, meron tayong snowball sampling. Yang tatlo ay always pong lumalabas. Okay, yung tatlo ay always pong lumalabas. Kapag sinabi natin convenient sampling, kung sinong available, sina na lang. Okay, example. Okay, ang iyong respondent, ayan, is all about sa mga nag-OJT ng nurse, gaya ng sabi ko, lahat sila nag-OJT, kung sinong available, sila na lang. Ayan. Next po, meron tayong purposive sampling. Ayan. Kapag buntis ang topic mo, wag ka nang pupunta sa mga, okay, na mga lalaking malaki lang ang tiyan. Kasi nga ang hinahanap mo, ayan, is yung mga buntis. Okay? Example dyan, ayan, purposive sampling po. Ayan, or judgmental sampling. Next po, meron tayong snowball sampling. Yan ang sabi ko, hindi mo alam yung respondent, kaya yun na lang. Okay, sige. Actually, sa final coaching po, i-lecture ko po yan ulit. Okay, le-lecture po na natin yan ulit. Kaya huwag kayo mahilo kung hindi pa siya medyo nagigets. Ayan, i-explain lang natin yan ulit. Sige. Okay. Ayan, proceed na po tayo sa number 11. Ayan, what type of research focuses on understanding human experiences, behaviors, and meanings? Is it quantitative, qualitative, experimental, or statistical? Ayan, I will give you 5 seconds to comment your answer. Easy lang. Ayan. Okay, since na-topic na natin to kanina, kailangan tama na po ang sagot ninyo lahat. Ay, may nagkamali. May sumagot ng letter C. Saan po, ayan, ano po yung pinanghuhugutan mo, bakit letter C ang sagot mo sa number 11? Okay, human experiences, behavior, and meaning. May cause and effect ba dyan, madam? Wala po. Kaya kung letters ang sagot mo, sino ka man, bato-bato sa langit ang matamaan, bukulan. Bukulan po tayo. Okay, hindi po letter C. Na-explain na po yan natin. Kapag human experiences, behavior, qualitative research po yan. Pero kapag quantifiable data, kapag statistics, quantitative yan. Ang experiment po, cause and effect. Ayan, tandaan nyo na yan. Huwag na magpapahilo. Ayan, sa mga masasamang elemento sa kapaligiran. Ayan, sige. I believe hindi na nangangailangan ng explanation ito kasi na-explain na natin to kanina po. Kaya, ayan, proceed na po tayo sa number 12. Sige, number 12 tayo. Which research method involves studying the same group of individuals over a long period? Is it cross-sectional research? Is it longitudinal research? Is it case study? Or experimental research? Ayan, sige.
Ayan, sige. Okay, happy na naman ang taong bayan. Ayan, medyo nagiging hambugero at hambugera sila sa number 12 kasi nga walang nagkakamali. Walang nagkakamali. Ang sagot po natin is letter B. Letter B po, longitudinal research. Ayan, sige, sige, sige. Ayan, pero dito muna tayo mag-focus. Ano nga ba talagang ibig sabihin ng longitudinal research? Syempre, ayan, basahin mo na yung tanong. Okay? This refers to the research method involving studying the same group over a long period. So kapag sinasabi natin, okay, na longitudinal research po, okay, okay, extended period of time mo po siyang, okay, inoobserbahan. Example niyan is a 20-year study about the academic progress of students from elementary to college. Okay? Ganun po. Example naman po, pinag-aaralan mo kung ano yung mangyayari, okay, sa loob ng 10 taon sa isang lalaking gumamit ng drugs. Okay, longitudinal study po yan. Okay, so diyan lang ba tayo mag-stop? Hindi po. Okay, papasok tayo ngayon sa cross-sectional research. Okay, kapag sinabi natin cross-sectional research po, okay, this refers to studying different individuals one point in time. Okay, isahan lang. Okay, isahan lang. For short, magkabaliktad si cross-sectional, ayan, kay longitudinal. Kapag case study naman po, isang tao ka lang magfo-focus, pero in-depth ang iyong analysis. Okay? Be it isang tao, isang grupo, basta isa ka lang, nagfo-focus ka lang doon. Example, a detailed study or a detailed case study of a rare medical condition. Okay, kaya focus ka lang sa taong may rare medical condition na yan. Ang tawag dyan, case study. Next naman, ayan, experimental research. Pagmamanipulate kasi yan, testing the effect or cause and effect. Okay, example, may bago kang strategy for teaching. Chine-check mo ang cause and effect niya. Ayan, ang tawag dyan, okay, experimental research. Ayan. Sige. Okay, nagets na po ba ang difference ng apat na to? Ayan. So far, wala naman pong nagkamali sa number 12 at magpro-proceed na tayo. Ayan, sa number 13. Ayan, daming bukol screen ni sir. Ayan. Okay lang po na masira. Ayan, ang aking camera. Basta matandaan nyo na po. Ayan, ang ating pinag-explain dito. Ayan. Sige. Proceed po tayo sa number 13. What is the dependent variable in an experiment? The variable that is manipulated, the variable that remains constant, the variable that is measured and affected, or the control group. Ayan. Sa mga nag-PPM po sa akin ngayon, ayan, sige. Hindi pa po muna ako makapag-reply sa inyo, pero after the live po, ayan, sige. Pangmalakasang reply po tayo ngayong gabi. Ayan, sa mga hindi pa nag-PPM, ayan, alam nyo nang gagawin ninyo. Para until final coaching ay malalasahan nyo po ang aking mahiwagang pamukpok. Ayan. Para sa actual board exam po, hindi na po kayo magpapadala, ayan, sa whisper ng demonyo at tamang sagot po ang inyong, ayan, may sasagot. Ayan, sige. Dito po tayo sa number 13. What is the dependent variable in an experiment? At ang sagot po nila, ayan, is letter C. Very good po. Letter C po ang ating isasagot. At nang dahil, ayan, lahat po kayo ay naging hambugero at hambugera at tama ang inyong sagot lahat, deserve nyo ng pangmalakasang clap. Ayan, sige. Okay, proceed pa tayo sa number 14. Okay, before tayo mag-proceed kay number 14, ayan, nabasahin muna natin lahat kayo LPT sa May, basta product of Coach Uzair. Ayan, sabay-sabay po tayong mag-amen. Amin. Ayan, inshallah. Ayan, Hiraya Manowari. Okay. Number 14 tayo. Which type of research focuses on describing characteristics, behavior, or phenomena without manipulating variables? Is it experimental research, correlational research, descriptive research, or exploratory
research. Ayan, sige, sige, sige. Ayan, last 10 seconds to comment. Okay, medyo naguguluhan na. Okay? Gulong-gulong, litong-lito ang buhay ng aking mga kaibigan. Sige, sige, sige. Pero kahit na gulong-gulo sila, ang sagot po nila is power of C. Power of C po. Okay? Ang kanilang hinihingi ngayon. Okay? Sige, sige, sige. Ang sagot po nila is descriptive research. Okay? Actually, kahit hindi na po tayo dito, kahit hindi na tayo dito mag-think critically, okay? Based pa lang sa construction ng question, andyan na po, okay, yung keyword. At alam na natin na siya agad ang sagot. Ayan. Siyempre, ayan, nakikita natin focus on describing. Okay? Kapag sinasabi natin nag-describe ka, descriptive. Descriptive research. Ayan, kahit na itataya po ni Ikashin ang kanyang kapitbahay, ayan, wala pong kapitbahay na mapupukpok. Ayan, kasi nga tama po ang sagot ninyong lahat. Descriptive research po ang ating sagot. Okay? Kapag nag-describe ka kasi ng mga phenomena, ng mga behavior, hindi mo lang minamemorate, nag-observe ka lang, descriptive research. Kapag experimental cause and effect, correlational naman, excuse me, correlational naman, ano naman po yung, okay, yung, ang ano niya, ano ang importance nila sa isa't isa, ano yung relationship ng isa sa isa't isa. Exploratory kapag may gusto kang pag-aralan. Okay, yan lamang po. Okay? Huwag na kayong magpahirap pa ng ating buhay-buhay. Doon tayo sa explanation na medyo layman's po para mas lalong maintindihan ng taong bayan. Okay, next tayo, number 15. Okay, which of the following best defines a theory in research? Ayan, ayan. Kapag may magkamali pa dito, okay, lumipad ka na papuntang Neptune. Kasi nga, na-explain ko na to sa una pa lang. Ayan, sige, sige, sige. Number 15, I will give it 10 seconds. Ayan, sige, sige. Nakikita ko na ginagawa nyo ng comment section ang ginagawa nyo ng GC ang ating comment section. Pero go lang. Ayan, kung saan kayo masaya, go lang. Push nyo yan. Gawin nyo pa yung ano. Okay, Kate Love Life nyo, papag-usapan nyo dyan. Go. Ayan, pero syempre, nakikita ko na gusto lahat pumasa. Wala naman sigurong taong na ayaw pumasa, di ba? Pero mas maganda pa kapag, okay, may mga baby tayo na magiging top-notcher sa social studies. Sige, sige, sige. Focus po tayo dito sa number 15. Which of the following best defines a theory in research? Actually, na-explain na natin to. Na-explain na natin to. Ayan, wala nang ibang eme-eme pa. Hindi natin gagawing sagot si letter D. Hindi naman po. Okay, statistical tools si theory. At malamang sa malamang, hindi naman siya statement of the problem. Kaya hindi natin gagawing sagot si letter C. Between A and B, anong gagawin nating sagot? Ayan. Yung letter A, hindi naman po yan. Okay? Yung letter A, hindi naman po yan theory. Hypothesis po yan. Kaya ang gagawin nating sagot is letter B. Letter B po ang ating sagot. Sige, sige, sige. Okay, proceed po tayo sa number 16. Which research method uses structured questionnaires and large sample size? Is it case study? Is it ethnography? Is it survey research or experimental design?
Ayan, number 16 po tayo. Ayan, focus tayo sa number 16. I will give you 10 seconds to comment your answer. Okay, number 16 tayo. Which research method uses structured questionnaire and large sample size? Ang sagot po natin dito, ayan, is letter C po. Letter C, survey research po. Survey research po ang ating sagot at hindi po case study, hindi po ethnography. Ayan, may nakita ako na hindi survey research ang kanilang sagot. Ayan, pero pagbibigyan ko kayo, later na tayo sa pukpukan, i-explain po muna natin kung bakit survey research ang ating magiging sagot dito. Okay? Kapag sinabi kasi nating survey, ito ay pumapatungkol sa pagkakaroon ng structured questionnaire, okay? Interviews, ayan, at online forms. Kasi paminsan, hindi na face-to-face, using form na lang. Okay? Survey po, yan siya. Ang purpose niya to collect data from large sample size. Okay? Kaya quantitative approach po kapag research. Kasi marami after that, after nun, gagawa ka na ng poll. Okay, sinong sumagot ng yes, sinong sumagot ng no, at marami pang iba. Kaya ang isasagot natin is case study. Ay, case study. Ang isasagot natin is survey. Hindi po natin pwedeng isagot si letter A. Kung letter A ang sagot mo, lumapit ka sa screen saglit. Hindi po magiging sagot si letter A. Hindi magiging sagot si letter A. Kasi kapag case study, kabaliktaran niya ng survey. Kung ang survey sobrang dami ng kanyang respondent, yang pong si case study, ayan, focus ka lang po sa single case or single group. Okay, example, ang finokus mo sa study mo is yung paano, ayan, paano yung way of life ng mag-asawang may Down syndrome. Kaya pupunta ka sa bahay niya, sa kanilang dalawa ka lang nagfo-focus. Okay, case study yon. Next. Sorry. Next po, ayan, explain natin itong ethnography. Kapag ethnography, ayan, qualitative approach to siya. Pero, ayan, para siyang case study, pero this time buong angkan po. Okay, example, isang village at i-observe mo ang kanilang cultural tradition, ethnic, ethnography. Ayan. At malamang sa malamang, ang experimental research po, na-explain na natin yan, cause and effect. Kaya ang isasagot natin, ayan, syempre, survey research po. Ayan, sige. Okay, number 17 po tayo. What is the primary goal of exploratory research? A, to confirm hypothesis. B, to discover new ideas and insights. Letter C, to measure variables precisely. Or letter D, to analyze historical events. I will give you 10 seconds to answer this. Ayan. Last four items. Last four items na lang tayo ngayong gabi. Ayan. Actually, nasabi ko na to ilang times na kanina kapag exploratory, nag-explore ka,
Gusto mong mag-discover ng new ideas. Kaya letter B po ang ating isasagot. Very good, very good, very good. Ayan, sabi pa nila, letter B for BBM. Ayan, sige, sige, mga anak ni BBM. Ayan, bagong Pilipinas, bagong mukha, yeah! Ayan, sige, sige, sige. Letter B po ang ating isasagot dito. Ayan. Hindi po natin gagawin ang historical events. Hindi din naman tayo historical research. Ayan, to measure variables precisely, hindi. To confirm hypothesis, masyadong hindi. Kaya letter B po ang ating isasagot. Sige, 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 sige. Papasok po tayo sa number 18. Which type of research involves reviewing past studies and findings? Is it experimental research, case study research, historical research, or observational research? I will give you 10 seconds to answer. Ayan. So, konting-konti na lang. 3 items na lang at magbababay na naman tayo ngayong gabi. Ayan. Sa mga hindi pa nakapasok sa ating final coaching, ayan, na GC, just PM me po para ma-add na po kayo sa ating final coaching, which is 16 hours na straight. Ayan, na tarantaduhan. Okay, 16 hours na straight review. Ayan, para sure ball na po tayong makakapasa sa ating 2025 license examinations for teacher. Ayan. Dito tayo sa number 18, ayan, pass na nga, di ba? Pass na nga. Syempre, historical research. Ayan. Hindi naman po pag-aaral ng pass ang experimental case study at observational. Observe nga in the present case study. Nag-observe ka rin ang nangyayari in the present times. Experimental, ginagawa mo siya in the present time. Historical lang po, ayan ang naiiba. Ayan, kaya ang isasagot natin dito ay historical research. Number 19 tayo, guys. What does reliability mean in research? Kailan po final coaching, sir? Kung sino ka mang nag-comment niyan, ayan, bato-bato sa langit ang matamaan bukol. Ayan, nasa wall mo na po, 1 hour na po siyang tinitignan ka. Ayan, at hindi mo pa nababasa. Ayan, nasa una lang po, final coaching March 16 and March 18. Okay, number 19, what does reliability mean in research? Is it the accuracy of the research in measuring what is intended to measure? Ayan. Is it the consistency of the research finding over repeated trials? Letter C, the ability to generalize findings to a larger population. Or letter D, the credibility of the research sources. Sige, I will give you 10 seconds to answer this. Ayan, ang ultimate goal po natin para sa research is, okay, magawa po natin, maging mindset po natin na kapag research ang lalabas sa board exam, thank you Lord at research ang pinalabas mo. Kasi alam na alam namin yan kasi nga mga anak kami ni Coach Uzair. Ayan, sige. Okay, hindi na po natin papatagalin ang explanation dito. Sa board exam po, dalawa pong magkakambal ang makikita ninyo. Sila po ay si reliability at si validity. When we say reliability, ayan, this refers to the consistency or repeatability of a research study or measurement tool. Okay? Ang pinakatanong natin, paano natin makukuha ang result na dapat same pa rin siya sa kung ano yung resulta ngayon. Okay? Kapag yung result ng study mo, ayan, sa next na study mo pareho pa rin, it means reliable ang study mo. Okay? Different po siya sa validity. Okay? Kapag sinabi nating validity, it measures what it's supposed to measure. Ayan. Kung tama ba ang primary focus, ang mini-measure ng research mo, magiging valid yan. It means,
It means ang purpose niya is to ensure that the research finding truly represent po. Okay? Truly represent the concept being studied. Yan lamang po ang difference between the two. Kaya kapag, i-check natin ang difference between reliability and validity, dito sa number 19, anong sagot natin? What does reliability mean in research? Ayan, consistent po. Okay? Consistency of research. Hindi katulad sa mga mangliligaw ninyo, hindi sila reliable kasi nga hindi sila consistent sa pangliligaw sa'yo. Bato-bato sa langit, ang matamaan, ayan, wag mong i-accept ang nangliligaw sa'yo. Okay, proceed tayo. Proceed tayo sa number 20. Ayan, hindi ko na yung pinahirapan sa number 20. What does validity mean in research? Na-explain ko na po ito. Ayan, pang pre-board exam ang tanungan this night. Ayan, okay, kung medyo nahilo po kayo sa research natin, huwag kayo mag-alala. Sa March 8 po, ayan, ako po ay babalik sa inyo. Ako po ay babalik sa March 8. Ayan, at pag-aralan po natin ulit ang research. Kasi bukas, ang ating topic is history, world history. Ayan, kaya pwedeng manood, ayan, pwedeng mag-invite kahit hindi po social studies major. Kasi ang history napapansin ko, paminsan tinatapon na siya sa Gen Ed. Kaya double purpose tayo bukas. Kapag history, nakikita yan sa Gen Ed, nakikita siya sa majorship. Pero dito muna tayo mag-focus sa number 20, validity. Ayan, it measures what it is intended to measure. Kaya ang isasagot natin is letter A. Ayan, very good po. Maraming salamat po. Ayan, sa mga active na 100 na tao. Ayan, hindi sumama sa kadiliman at dire-diretso po ang sama sa akin dito sa live. Ayan, see you tomorrow. Pero sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, hindi pa po nakapag-chat, ayan, para makapasok po sa ating final coaching, ayan, i-PM nyo na po ako after this live. Ayan, para diretso-diretso na po ang ating, kaalaman para sa, darating na March 2025. Okay. Let exam. Ayan. Okay, bye-bye everyone. See you po bukas. Okay, 9 p.m. onwards pa rin po tayo bukas. Ma'am Lisa Castel, salamat sa gurong magpamumukpok. Grabe naman yan. Sige. Thank you po.